Imagine this situation. Birthday mo ngayon. Happy birthday. Lahat ng office mates mo nakatingin sa'yo. Yung tita mong hindi ka naman kinakamusta buong taon. Biglang nag-message, saan ang handaan? Napaka-special ng araw na to, diba? Pero deep inside, stress na stress ka. Bakit ka stressed? Dahil naubos na ang iyong sweldo at wala kang pera sa iyong bulsa. Nag-loan ka pa sa OLA app o kaya nag-swipe ng credit card para lang matreat sila sa samgyupsal o makapaghanda ng lechon. Tapos kinabukasan, nga, back to zero, petsa de peligro agad. Kung familiar to sa'yo, bro, we need to talk kasi niluloko mo lang ang sarili mo. Hi, ako si Juan at obsessed ako sa personal finance at kung paano yumaman ng ordinaryong Pinoy. Maniwala ka sa akin, kung ang problema mo ay yung paulit-ulit na cycle ng sahod, bayad utang, gastos, i-click ang subscribe button kung gusto mong paunlarin pa ang iyong pag-iisip sa pananalapi. Alam mo, lumaki tayo sa paniniwala na pag birthday mo, dapat bongga. We think that spending money on others is a sign of success. Ngunit alam nating lahat na hindi iyon totoo. Pero here's the hard truth. Rich people, they don't do this, not like how we do it. Sa totoo lang, ang painom culture natin, it's a poverty trap wrapped in celebration. Sige, compute natin to. Numbers lang tayo para ma-check kung saan tayo nagkakamali. Sabihin natin you spend 15,000 piso every year para sa birthday mo. Dahil sa compound interest, aabot yan ng mahigit 1.8 milyong piso. Literal na kinain at ininom mo yung retirement fund mo. So bakit tuloy-tuloy pa rin to? Simple lang. Pride at fear. Hindi ganito ang ginagawa ng mga mayayamang Pilipino. Sila pa ang uunang magchichismis na, ay si Juan, lubog sa utang yan. Now, I know what you're thinking. Grabe ka naman Juan, ang KJ mo. Ang sinasabi ko, huwag mong sunugin ang future mo para sa isang araw na validation. Dito nagkakaiba ang mindset ng mayaman sa mindset ng mahirap. Kapag ginastos mo yan sa lechon, sinunog mo yung binhi. Wala na, tapos na. Pero kung itinanim mo yan sa investments, magiging puno yan na magbubunga habang buhay. Step 1. The KKB Rule. Kung kakain sa labas, normalize KKB. Ang KKB is kanya-kanya bayad ha. Step 2. Budget first, party later. Huwag mag-swipe ng credit card for emotions. Step 3. Invest your age. Treat yourself by paying your future self first. Real wealth is quiet, rich is loud. Huwag kang matakot na tawaging kuripot ngayon. Ikaw, chill ka na lang. May savings ka, may investments ka, at malaya ka. Subscribe to Juan Finance. Samahan niyo ako at sabay-sabay tayong yayaman. See you sa next video. Ingat! Hello ma. Ha? Birthday? Ni Tita Baby? Ha? Lechon. Sige po ako na po magbabayad.